former Senator Sonny Trillanes hindi na po nakatiis dito kay Robin Padilla. Ito yung kanya sinabi, oh. Ayan, oh. Okay? Talagang sinulat pa niya. At ang kanya sinasabi rito, para sa kaalaman mo, Robin, si Robin Padilla ang tinutukoy, ilang beses akong nagpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Okay? At nakahuli pa ng mga Chinese surveillance ship noong siya daw po ay Navy pa o nung siya ay nasa Navy pa. Habang kayo namang mag-amo, wow, kayong mag-amo ni Duterte kahit ROTC ay hindi nyo naranasan. Puro lang kayo yabang. Ayan. Ayan po ang sinasabi ni former Senator Trillanes. Ibig sabihin ito, okay, ito ay kanyang sinabi noong araw at ngayon ay nauulit lang. Kasi kung yung mga gunita, kahit nung senador pa yan, talagang kanyang pinaninindigan na yan. Pinagbintangan na yan ang kung sino-sinong kalaban sa politika na itong si Trillanes ay naging traidor daw sa bayan nung panahon ni dating Pangulong Aquino sa kanyang pagbibiyahe sa China. So kabaligtaran pala. Lahat ng akusasyon, paratang at pagbibintang kay Trillanes hindi totoo. Ang lumalabas pala yung mga Duterte during Duterte administration, siya yung malapit. Okay? Na madalas kausap ng Chinese government. Kung yung mga gunita, sinabi din po ni ngayon Secretary Juan Ponce Enrile na napakaraming utang na iniwan si Duterte na minana ngayon ni Pangulong Marcos. At yung mga utang na yon, ayon kay Enrile, sa kanya daw paniniwala, ay sa China. At hanggang ngayon daw ay nagbabayad at binabayaran pa ng Pilipinas na ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, yung iniwang utang sa China na ang report nga bakit ba doon ang utang? Ang laki ng interes. Ang Pangulong Marcos ang nagbabayad ngayon. So, yung panahon ni Aquino at ni Trillanes na kailang pinagbibintangan na dahilan daw kung bakit may mga portion sa West Philippine Sea ang nakuha ng China, hindi totoo. Ang totoo, mas umabuso at nagsamantala ang Chinese government sa panahon ni Duterte. Kaya tama lang yung sinabi ni Trillanes noon at ngayon ay nauulit lang na hindi alam nitong si Robin at saka ang tunay na kalagayan ng West Philippine Sea. Kasi si Trillanes po, Philippine Navy yan. Sundalong assigned sa Navy nung yan ay sundalo pa bago pumasok sa politika. Kaya yun po ang dahilan kung bakit siya madalas nagpapatrolya dyan po sa West Philippine Sea. So sa pool dito, si Duterte at saka Robin. Puro lang daw yabang. Sa bagay, marami rin sinabi si Duterte before election at kahit nung nandyan na siya sa gobyerno ng panahon yun, tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea, hindi naman nagkaroon ng katuparan. Yung iikutit, magtitirik siya ng flag ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea, propaganda lang yun, hindi naman nagawa at hindi naman kayang gawin. Hanggang sa natapos ang term niya, nawala. Ngayon nakakulong na, paano kaya magagawa pa? Kaya tama si Trillanes. Sa kanyang paniniwala, paninindigan, at kung ano ang nangyayari noon at nangyayari ngayon, malinaw kung sino ang nagtraidor o kung sino ang naging malapit sa China na umabuso dito sa atin sa pagpasok sa West Philippine Sea. Any comment, reaction, malaya po kayo. At yan nga po ang talagang napatunayan na natin at hindi po maikakaila na yan ng mga Duterte na sa dinabi-dami ng mga pangako ni Digong, ilan lang naman yung naipatupad. At yung sinasabing paglaban sa illegal na pulburon, yun yung sumobra. Naipatupad pero sumobra. At yung sinabi niya, magje-jet ski nga daw siya sa West Philippine Sea. Sinabi niya nung panahon ng kampanya niyan, ang sabi niya, nung sinisingil na siya, hinahanapan na siya ng aksyon ng mga mangingisda doon po sa Zambales, ang sabi niya, panahon daw yun ng eleksyon. Pagandahan lang daw ng sagot at hindi naman daw siya obligadong gawin yun.
O, di ba? So, ibinoto siya ng mga mangingisda dahil nga po sa kanyang pangako na yon. Pero, yun pala, fake news. Pinaasa niya ang mga magsasaka at ang mga mangingisda. Yung mga magsasaka, pinaasa niya sa 7 pesos na kilo ng bigas na ibebenta. Pero hindi po nangyari. Ang ating mga kababayan, sinabi niya yan, sona pa yan. Yung mga magsasaka na sinabihan noon na bibilhin yung kanilang mga palay ng NFA, ang nangyari, lalo pa pong nagmahal ang bigas noon dahil iniipit po sa mga warehouse, sa mga warehouse, private dealer. Itong bigas ng NFA at ng mga ibang bigas, mga tawag doon na yung mga bigas na imported, pati yung mga bigas na galing dito sa Pilipinas, yung mga sariling ani natin, iniipit para magmahal ang bigas. Walang nagawang action diyan si Digong. Ang pinakamalala, yung sinabi niyang ipagtatanggol niya ang West Philippine Sea, na ang nangyari, pinaubaya. Kaya tama lamang po si Trillanes sa kanyang mga sinabi, tama lamang itong ating dating senador na ngayon ay kumakandidatong mayor ng Caloocan. Kaya ako, sabi ko nga susuportahan ko tong si Trillanes. Kinampanya ko to sa mga kamag-anak ko, sa mga taga Grace Park, Caloocan. Sila na bahala dyan sa eleksyon, mga tropa pips natin dyan sa Grace Park. Alam nila na eto nga si Trillanes ang talagang magdadala ng pagbabago. Yung nakaupong mayor ngayon medyo mahina. Related po sa balitang ito. Ito patuloy po. Ito inamin na ho ni General Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, Admiral Trinidad, General po yan, at Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard naman, na talaga pong dumami at patuloy nandyan sa West Philippine Sea ang mga warship, mga barkong pandigma ng People's Liberation Army ng China. Malalaking barko ng China ang umaali-aligid pa rin dyan sa West Philippine Sea. Especially ngayon na merong balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas, mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikano, na ongoing yung balikatan sa may parte ng Northern Luzon, malapit sa West Philippine Sea. Nagmo-monitor, active daw ho na umaali-aligid ang mga barko ng China at kanilang sinusundan ang galawan sa West Philippine Sea at balikatan exercise. Ibig sabihin, hindi matanggap ng China ang pagpapalakas, pagtitraini, ugnayan ng Pilipinas, ng Amerika at ng ibang bansa. Kung magunita, maraming mga bansa ang nag-oobserba dyan po sa balikatan exercise na isa sa pinakamalaki na nangyari dahil 14,000 na mga sundalo na mga Amerikano at Pilipino ang nagsama-sama by air, by land, by sea na balikatan exercise. Nag-oobserba ang Canada at iba pang mga bansa sa Europe, kasama ang Australia at iba pang mga bansang kapitbahay natin dito sa balikatang ito, dahil suportado nila ang pagpapalakas, pagpapalitan ng kaalaman at kakayanan ng sundalong Pilipino at Amerika para ipagtanggol ang pre-navigation sa South China Sea at yung pinagdalaban ng Pilipinas na West Philippine Sea. Ayan po ang nangyayari. So itong pag-aligid, pagbabantay, pagpapanik o kung anong gustong palabasin ng Chinese government sa kanilang mga barko, yan po ay namomonitor ng Philippine government. Pero hindi nababahala ang balikatan exercise. Hindi titigil ang balikatan exercise dahil sa pakikialam ng China. Hindi natatakot ang balikatan exercise sa mga pag-display ng mga barkong panggera ng China at yung kanilang pagsunod-sunod doon sa mga galaw ng balikatan sa pagitan niya na po ng dalawang bansa. Iyan ang magandang balita. Tuloy-tuloy, hindi ho yan matitigil. Anumang saywar o anumang pagkondena o anumang pagtutol ng Chinese government, baliwala yan sa Philippine government. Sinabi na nga ni Secretary Gibo Teodoro, hindi sila dapat nakikialam at hindi tayo susunod sa kanilang mga sinasabi. Paninindigan ng Philippine government, ng Department of National Defense at saka ng Philippine Military na ang kailang ginagawang balikatan ay naaayon
sa ating karapatan at naaayon sa Mutual Defense Treaty at training sa pagitan ng mga sundalo. Okay? So yan ang maganda. Anumang hamon, anumang threat, o anumang ginagawa ng China, hindi natitinag ang Philippine government. Suportahan natin. Atin talaga yan. Exclusive economic zone. Lalo na ngayon na nirecognize na ng Google. I-Google nyo, lalabas na yung West Philippine Sea. Ibig sabihin, nirespeto na atin ang lugar na ito sa West Philippine Sea. Ayon sa Google. Kanila lang kinikilala yung international law, Philippine law, at yung paninindigan ng maraming Pilipino. Kakaunti namang sektor ang pro-China. Kakaunting sektor ang naniniwalang China yan. Dahil ako'y naniniwala at ang marami at ang gobyerno, tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. At kung inyo pong mapapansin, wala pong mga taga-PDP laban ang pumapansin sa ginawang pag-aaligid at pagsunod-sunod ng mga barko ng China dyan po sa balikatan exercise na ginawa ng Amerika at Pilipinas. Di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman sila dapat gumagawa ng ganon. At wala naman silang dapat ipatrolya dyan dahil wala naman silang karapatan dyan at yan ay atin. Sakop natin yan, atin ang West Philippine Sea, di ba? Kaya po hindi naman talaga sila dapat na umaksyon diyan. Kung meron man pong balikatan exercise, walang pakialam ang mga Chekwa diyan. Kaya lang nga po katulad po niyan, ito po nga mga PDP laban senatoriables, walang say, di ba? Kaya kitang-kita na po kung sino po talaga ang mga makachina. At napakadelikado po na iboto ang mga makachina dahil nga po kapag itong mga to ay nanalo, sigurado baka po pati Palawan ay hindi natin. Baka pati Palawan ipamigay na nila. At tulad ng ginawa ni Digong na pagpapaubaya sa mga isla po natin diyan sa West Philippine Sea. Diba? Kaya sana talaga ay wag po manalo itong mga pro-Chekwa na mga kandidato, mga party list at mga senador. Kasi po nakita na natin kung ano po ang implications ng meron pong mga pro-Chekwa na mga nakaupo sa gobyerno. Nakita na natin na hindi po nila ipaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. At babatikusin pa nila ang ginagawa ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ng ating gobyerno. Actually, merong isang kandidato, si Francis Tolentino, umalis yan sa PDP laban o umalis yan sa grupo ni Digong. Dahil nga daw po sa kanilang magkaiba na paniniwala sa West Philippine Sea o sa kanilang interes sa West Philippine Sea. Kasi nga po, ang sabi po ni Francis Tolentino, ang West Philippine Sea naman daw talaga ay atin. So kaya siya umalis kumbaga sa kanyang kumbaga kay Digong, sa kanyang pagsuporta kay Digong ay dahil nga si Digong ay pro-Chekwa. At sumusuporta to sa mga ginagawa ng mga Chekwa dyan po sa West Philippine Sea. Parang ayaw po yan ni Francis Tolentino. Kaya lang nga po, medyo kaya tayo nawawala ng gana kay Francis Tolentino na iboto dahil tinaas ni Robin Padilla ang kamay nito at pati na tong si Sara Duterte yata kandidato rin itong si Francis Tolentino. So malalaman na lang natin yan kung mananalo ba si Francis Tolentino sa ginawa niyang pamamangka sa dalawang ilog dahil PDP laban president itong si Robin Padilla. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you po kay Sir Mike Abe sa inyong magandang video. Salamat po sa mga information na inyong binibigay sa ating mga manonood. Pati na sa akin. So, ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Happy Labor Day sa lahat po ng mga Pilipino, sa lahat ng manggagawa. Ako kahit na Labor Day, tatrabaho ko ngayon. Nakuha po akong driver sa
sa isang nangangampanya dito, pero hindi ko po kinakampanya sa aking channel kasi sa local ako pang national ako nakuha po akong driver. So yun lamang po, ingat po kayo, bye bye, Mama Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first, salamat po.